Sa ibabaw ng Sunset Mountain, nagsisimula palang sumikat ang araw nang makita ni Meng Qi si Long Chen na naglalakad pabalik na may dalang kontrata sa kasal. Sa kabila ng gusto niya, hindi niya kayang gawin yon. Nanginginig ang kamay niya, pero hindi niya makuha ang papel na yon. Bahagyang ngumiti si Long Chen. Bahagyang hinawakan ang kamay niya, iniabot nito sa kanya ang marriage contract. Nang hawakan niya ang magandang kamay nito, nanginginig ang puso niya at kailangan ng matinding pagsisikap para mapanatiling kalmado ang sarili. Kunin mo, isa kang mabait na babae, at bagamat ganito ang sitwasyon, hindi ako napupuot sa iyo kahit kaunti. Habang ang isang kamay ay nakahawak kay Long Chen, nanginginig ang katawan ni Meng Qi. Noong una ay gusto niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit parang hindi niya makontrol ang sarili niyang katawan. Ang mga salita ni Long Chen ay nagdulot ng sakit sa kanyang puso, at ang mga luha sa kanyang mga mata ay tumulo. Nabulunan siya. Long Chen, pasensya na. Napakabait mong tao. Kailangan kong kumilos ngayon habang may pagkakataon pa ako. Ang kanyang puso ay bumabagsak, ngunit ang kanyang ekspresyon ay mainit at kalmado pa rin. Kumilos siya sa paraang kapatid, inabot at marahang pinunasan ang kanyang mga luha. Sa lakas lamang niya ay nagawa niyang hindi maging engrossed sa magandang mukha nito. Ang kanyang alindog ay talagang sobrang nakakamangha. Kung wala ang kanyang makapangyarihang espiritual na lakas, nabighani na sana siya. Ngunit sa oras na ito, kailangan niyang ipagpatuloy ang paglaban. Mahika, sa isang mahinang ngiti, sinabi niya, Meng Qi, hindi mo ito kasalanan. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, dapat mong sisihin ang ating mga ama. Ang dalawang matandang conqueror na yon ay nagbiro sa amin. Ang orihinal na humihikbi na si Meng Qi ay hindi napigil ang matawa nang marinig niya ang kanyang hindi matapat at nakakatawang mga salita. Ang ngiti na namumulaklak sa kanyang mukha na puno ng luha ay parang bulaklak ng tagsibol na nababalot ng hamog. Ang kanyang kagandahan ay isang bagay na hindi maaaring gayahin. Tinitigan ang mukha ni Long Chen, Meng Qi, ang ganda mo talaga. Pero nagsisi siya sa sinabi niya. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka sa pagpipigil sa sarili, lumitaw pa rin ang kanyang male wolf side. Sa sobrang galit ni Long Chen ay gusto niyang suntukin ang sarili. Sa kabutihang palad, hindi nagalit si Meng Qi matapos marinig ang papuri ni Long Chen. Namula ang kanyang mukha, at inilibot niya ang kanyang mga mata sa isang cute na paraan na isa pang uri ng kagandahan. Crap, Long Chen, kung makaligtaan mo ang isang magandang babae, ano ang silbi ng buhay? Tama, kailangan ko lang gawin ang lahat ng aking makakaya. Huwag mag-alala tungkol sa panganib o pagliligtas ng mukha. Bamantong hininga si Long Chen, at binitawan ang kamay ni Meng Qi, iniwan ang kontrata ng kasal sa kanya. Actually, with your current status, hindi mo na kailangan pang mapansin ang existence ko. Kami ay dalawang tao sa dalawang magkaibang mundo, pero dumating ka pa rin. Alam kong dumating ka dahil ayaw mong magtago ako ng maling pag-asa at hintayin akong maghintay hanggang sa wakas. Para sa gusto mo ito ay ganap na walang kapintasan. Sa kabaligtaran, lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Long Chen, sinasabi mo lang ba ito para subukang mabawasan ang aking pagkakasala? Habang hawak ang marriage contract, medyo nanginginig ang boses niya. Hindi, nagsasabi ako ng totoo. Ngunit mula ngayon, mayroon na akong malayong layunin ngayon, natatawang sabi ni Long Chen. Ano ito? Tanong ni Meng Qi. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat ng aking pagsisikap sa paglinang. Kapag sapat na ang lakas ko, lalapit ako at hahanapin ka. Ang kasalukuyang kontrata ng kasal ay naging hindi wasto, ngunit sisimulan na ulit kitang habulin simula ngayon. Bagamat siya ay nakangiti, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Walang sino man ang maaaring magduda sa kanyang resolusyon. Hindi nakaimik si Meng Qi. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang taong buong tapang na magtatapat sa kanya. At ang mas nakakagimbal ay ang katotohanang ang taong ito ay isang lalaking personal niyang pinagdalhan ng matinding kalungkutan.
Ang kanyang pag-iisip ay nasa ganap na kaguluhan at hindi niya alam kung paano tutugon. Dapat ba siyang tumanggi o tanggapin? Hindi mo kailangang makaramdam ng anumang presyon dahil ito ay aking sariling pagnanasa. Ang isang mabait na babae tulad mo ay isang taong karapat-dapat para sa akin, Long Chen, upang bantayan ang aking buhay. Ngunit bago kita ituloy, kailangan kong linangin ng maayos at maging isang tunay na dalubhasa. Saka lang ako magkakaroon ng mga kwalipikasyon para protektahan ka. Upang makuha ang mga kwalipikasyong iyon, linangin ko ng buong lakas. Hindi mahalaga kung tatanggapin mo ako o tanggihan. Magpapatuloy pa rin ako sa ganito, sabi ni Long Chen na may determinasyon. Pulang-pula ang mukha ni Meng Qi. Bagamat siya ay nagmula sa isang hamak na pinagmulan, mula nang siya ay pumasok sa isang sekta ng paglilinang, lahat ay nagbago. Ito ang unang pagkakataon na may naglakas loob na magtapat sa kanya ng buong tapang. Nang makita ang determinadong ekspresyon ni Long Chen, ang kanyang pag-iisip ay gumuho at wala siyang masabi. May pag-asa, naisip ni Long Chen nang may kasiyahan habang nakatingin sa nalilitong si Meng Qi. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay para kay Meng Qi na huwag makaramdam ng anumang disgusto sa kanya. Iyan ay maituturing na isang tagumpay at isang maliit na hakbang pasulong. Ang mga susunod na hakbang ay ang patuloy na pagpukaw sa kanyang mga damdamin hanggang sa mailipat niya ang kanyang kaibuturan. Magpapatuloy na sana si Long Chen nang sumabog ang isang nakakatakot na aura. Nagbago ang ekspresyon ni Meng Qi at humakbang siya pasulong, inilagay si Long Chen sa likuran niya. Inihanda niya ang kanyang sarili, handa sa anumang bagay. Naghintay siya ng ilang sandali habang sinusuri ang sitwasyon bago bahagyang nagpahinga. Isang malaking putakti ang lumitaw sa kanilang harapan. Mahigit 15 metro ang haba nito, at ang katawan nito ay natatakpan ng matingkad na mga linya na magiging sanhi ng manhid ng anit ng mga tao. Naalarma si Long Chen, dahil iyon ay hindi lamang pangalawang ranggo na magical beast kundi isang napakarahas na blood rage wasp. Kahit na ang ikatlong ranggo na magical beast ay hindi madaling magalit dito dahil kahit na sila ay masusugatan man lang kung mabutas ng tibaw nito. Ngunit pagkatapos ng maikling sandali ng takot, isang tiyak na pag-iisip ang bumangon habang tinitingnan niya ang magandang likod ni Meng Qi. Maaari kang tumayo sa harap ko sa pagkakataong ito, ngunit tatayo ako sa harap mo habang buhay. Ang napakalaking blood rage wasp na iyon ay bumagsak sa lupa, ang nakakatakot na sigaw nito ay nananatili pa rin sa hangin. Biglang may tumalo na lalaki mula sa likuran nito. Mukhang nasa 20s ang lalaki. Siya ay matangkad at napakaayos, nagbibigay ng isang marangal na pakiramdam. Ngunit ang pagmamataas ay nakasulat sa buong mukha niya, na sinisira ang kanyang imahe. Sa sandaling makita ng lalaki si Meng Qi, nagliwanag ang kanyang mga mata sa isang hindi lihim na pagsamba. Junior apprentice sister, labis na hindi nasisiyahan si Master na hindi ka nakabalik ng napakatagal, kaya pinaponte niya ako upang ibalik ka. Noong una, nakangiti siya ng husto, ngunit nang makita niya si Long Chen, sumimangot siya at nagtanong, sino ito? Maaaring ito ay, muling namuo ang lamig sa kanyang mga mata, ngunit muli niya itong itinago. Huwag kang mabaliw, nagtatanong lang ako sa young master na ito. Si Meng Qi ay maliwanag na hindi magaling sa pagsisinungaling at bakas sa kanyang mga mata ang gulat. Bumaling kay Long Chen, sinabi niya, Young Master, salamat sa iyong tulong. Ang kanyang tingin kay Long Chen ay nagtataglay ng maraming bagay, ngunit bago maingat na makita ni Long Chen kung ano ang mga bagay na yon, si Meng Qi ay sumakay na sa kanyang kabayo at lumipad. Sinulyapan ng lalaking iyon si Long Chen at malamig na ngumuso. Sa isang punto lamang ng kanyang daliri, isang transparent na araw ang lumitaw sa kanyang harapan at bumaril patungo kay Long Chen. Iniisip pa rin ni Long Chen ang tingin na ibinigay sa kanya ni Meng Qi. Hindi niya inaasahan na bigla siyang aatakehin ng lalaking iyon, kaya hindi niya magawang makaiwas sa oras. Ang araw na iyon ay nakondensed mula sa spiritual strength at sa gayon ay ganap na incorporeal.
Kung ang mga ordinaryong tao ang tatamaan nito, ang kanilang espiritu ay agad na masisira at sila ay magiging isang simpleng tao. Dahil hindi na siya nakaiwas dahil sa kanyang sorpresa, madali na lang niyang magagamit ang kanyang spiritual strength para harangin ito. Bagamat napakahusay ng kanyang espiritual na lakas, hindi pa siya nakapaglinang ng kahit anong soul arts, kaya maliit lang ang pagkakataon niyang mablock ito. Biglang bumaril ang isa pang palaso at hamarang sa pag-atake ng lalaki. Isang malakas na pagsabog ang nagpa-address kay Long Chen. Senior Apprentice Brother Shi, hindi matutuwa si Master na malaman na inatake mo ang isang ordinaryong mortal na tulad nito. Sa hindi malamang oras, may lumitaw na ibang babae sa tabi nilang dalawa. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Senior Apprentice Brother na si Shi. Ngunit natawa pa rin siya, Junior Apprentice Sister, hindi mo ako naiintindihan, sinusubukan ko lang siya ng kaunti. Paano ko siya masasaktan? Ang ekspresyon ni Long Chen ay sobrang pangit. Sa kanyang espiritual na lakas, malinong niyang nasasabi na ang bastard na ito ay may balak na pilayin siya. Ngunit hindi lang siya ang inatake niya. Ang tingin na ibinigay niya kay Meng Qi ay nagdulot din kay Long Chen ng matinding galit. Idinagdag ang pag-atake doon at si Long Chen ay nagngangalit ngayon sa galit. Young Master, ito ay isang panloob na disipulo ng aming Wind Spirit Pavilion. Napakataas ng kanyang cultivation, kaya kailangan mong magsikap. Panipi tuldok. Pagkatapos niyang sabihin yun, sinadya niyang commandant kay Long Chen. Senior Apprentice Kuya Shi, umalis na tayo. Bagamat sinabi niya ito, malinaw na naghihintay siya na sumama ito sa kanya. Sinulyapan niya si Long Chen at walang pakialam na tumawa. Pagtapak sa Blood Rage Wasp, umalis silang dalawa. Hindi napigilan ni Long Chen na sampin, itong moldita na kapatid na si Shi, hindi ko ito malilimutan. Matapos ilabas ang kanyang galit, huminahon si Long Chen. Kahit na ano, may natamo man lang siya mula ngayon. Bagamat napawalang bisa ang pag-aayos ng kasal, kahit papaano ay nagbigay siya ng magandang impresyon kay Meng Qi. Ang pinakamahalagang bagay ay nang umalis si Meng Qi, maingat niyang inilagay ang kontrata ng kasal sa loob ng kanyang damit at hindi ito agad napunit. Iyon ay nag-iwan sa kanya ng malaking pag-asa. Ngunit sa parehong oras, nagbigay ito sa kanya ng isang mahusay na pakiramdam ng pangangailangan ng madaliang pagkilos. Ilan ang makatiis sa alindog ng isang natatanging babae tulad ni Meng Qi. At saka, nandoon ang crap brother na si Shi sa tabi niya. Ang kanyang pag-asa ay maaaring masira anumang oras. At kahit na alisin niya ang crap brother na si Shi, mas maraming crap brother ang darating din. Kahit ano paman, kailangan niyang mabilis na itaas ang kanyang cultivation base. Bagamat nakuha niya ang emblem ng Alchemist Guild, ang Alchemist Guild ay isang neutral na kapangyarihan na hindi lumahok sa anumang mga laban. Kailangan niyang umasa sa kanyang sarili para sa lahat. Ang kanyang nakaraang ilang kaawa-awang mga taon ay nagpapataas ng kanyang pagkabahala. Naghinala siya na posibleng may gumagamit sa kanyang mag-ina para kontrolin ang kanyang ama. Sa puntong ito, ilang beses nang tumanggi ang kanyang ama na sagutin ang panawagan ng maharlikang pamilya. Malamang, alam na niyang may nangyayari. Habang tumatagal ang mga bagay, mas mababa ang halaga ng mag-inang duo, at mas malaking panganib ang kanilang mararanasan. Pagka-uwi, nagkulong si Long Chen sa kanyang silid at nag-utos na walang mang-istorbo sa kanya. Pagkatapos ay inilabas niya ang mga medikal na sangkap na inimbak niya sa kanyang spatial ring. Noong huling beses noong nasa Alchemist Guild siya, binigyan siya ni Yun Chi ng copper gold cauldron na malaking tulong sa kanya. Ang mga cauldrons ay isang mahalagang kasangkapan para sa mga alchemist, at mayroong maraming kaalaman at pamamaraan na kasangkot sa kanila. Ang lumang kaldero ni Long Chen ay ganap na basura at hindi lamang nag-aksaya ng matinding init, ngunit naubos din ito ang malaking halaga ng Long Chen's skill flame. At sa mga tuntunin ng kalidad, ang pinakamalaking pagkakaiba ay na ang luma ay hindi maaaring magselyo sa espiritual na chi ng langit at lupa.
Ang espiritual na chi ay lalabas habang ang mga dumi ay papasok. Ang gayong kaldero ay hindi maaaring makagawa ng anumang magagandang tabletas. Nangangailangan ang mga kaldero ng isang bihasang artisan upang magpanday, at para sa lumang kaldero ni Longchen, ito ay ginawa ng isang ordinaryong manggagawa lamang. Ngunit walang paraan sa paligid nito. Ang isang disenteng kaldero ay nagkakahalaga ng ilang daang libong gintong barya, marahil milyon-milyon pa nga. Walang paraan para maabot ito ni Longchen. Para sa kalderong ibinigay ni Yuan Chi kay Longchen, ito ay isang unang baitang na panggamot na kaldero. Tanging ang mga peel apprentice at iba pang peel cultivators ang may mga kwalifikasyon para gamitin ito. Gamit ang bagong kalderong ito, sa wakas ay maayos na ang gamit ni Longchen. Kailangan kong bilisan. Kung hindi, kahit ang magiging asawa ko ay baka iwan ako sa hinaharap. Magandang araw sa lahat. Ang kwento ni Longchen. Kabanata 13, sa isang mahinang pagsabog, ang peel furnace ay nanginginig saglit bago huminahon. 9 na matambok na tabletang panggamot ay tahimik na nakalagay sa loob. Isang siksik, nakakapreskong pabango ng tableta ang nagmula sa kanila. Ngumiti si Longchen sa kasiyahan. Lumapit siya at kumuha ng isa sa mga medicinal peel. Ito ay ganap na makinis at bilog na may mahinang kinang, at mayroong kahit isang layer ng mahinang mga linya. Kahit na ang mga linya ng tableta ay malabo at ang kulay nito ay wala sa kanyang pinakamataas na nangangahulugan na ang tableta ay nawalan ng kaunting espiritualidad, ito ay halos nasa middle grade na antas ng tableta. Ito ang unang batch ng middle grade medicinal peel na napino ni Longchen. Ang kalidad ng isang medicinal peel ay nakadepende sa peel furnace, sa peel flame, sa spiritual strength, at iba pa. Wala ni isa sa kanila ang maaaring kulang. Ang kasalukuyang spiritual strength ni Longchen ay tiyak na sapat, ngunit ang peel furnace ay masyadong mahina. At tungkol sa peel flame, mas malala pa yun. Upang gumamit ng isang average na first-tier peel furnace pati na rin ang pinakamasamang uri ng peel flame para pinuhin ang isang middle-grade medicinal peel. Well, sa buong peel refining world, marahil si Longchen lang na sumanib sa isang peel god soul ang makakagawa ng ganoong bagay. Sa loob lamang ng maikling panahon, napino niya ang 20 batch ng mga tabletas, na lumikha ng mahigit 100 mababang grade Feng Fu peels na ngayon ay tahimik na nakahiga sa loob ng kanyang spatial ring. Si Longchen ay tahimik na nakikinig sa kung ano ang nangyayari sa labas ng kanyang pag-iisa. Napatay si Li Hao, kaya natural, hindi na siya banta. Ang kabisera ng imperial ay nag-alok ng gantimpala para sa paghuli sa sinumang pumatay sa kanya. Ngunit ang pagkaapurahan sa paligid ng kasong ito ay mabilis na nawala. Ngumisi si Longchen, kahit nag-aartista lang sila, dapat at least nasunod. Akala ba nila ay tulala si Longchen? Isang marangal na tagapagmana ang pinatay ng ganoon lang. Upang tapusin lamang ang pag-iibigan ng ganoon, ito ay napaka-bold at madaling makita. Bagamat alam niya ito, hindi nang ahas si Longchen na kumilos ngayon. Nang walang tiyak na lakas, kailangan niyang maghintay upang mapanatili ang kanyang sarili na protektado. Ang kanyang ama ay kasalukuyang nagbabantay sa barbarian border at walang alam tungkol sa kung ano ang nangyayari dito. Higit pa rito, ayon sa mga alituntunin ng kabisera ng imperial, ang lahat ng mga general na nakatalaga sa labas ay hindi pinahintulutan na paalisin ang kanilang mga pamilya sa kabisera ng imperial. Sa totoo lang, ito ay para lamang pilitin silang sumunod sa mga utos. Walang alam si Longchen tungkol sa nangyayari sa kanyang ama sa oras na ito. Ang alam lang niya ay kung ano ang hinuha niya sa ngayon. Ang kanyang ama ay hindi na babalik sa kanyang tabi. Ang kanilang marangal na ari-arian ay dating napakagulo at abala. Ngunit habang siya ay lumaki at ang kanyang ama ay patuloy na nakikipaglaban sa hangganan, paunti-unti ang mga taong bumibisita. Sa kalaunan, ang kanilang ari-arian ay hindi na magkakaroon ng mga kaibigan na dumating upang ipagdiwang ang bagong taon. Sa nakalipas na ilang taon, ang Long household ay patuloy na bumababa,
ang posisyon nito sa loob ng imperial capital ay bumababa. Higit pa rito, si Long Chen ay naging target ng lahat ng kanyang kapwa marangal na tagapagmana. Ngunit kahit katiting na balita ay hindi nagmula sa border suppression marquee. Hindi maiwasan ni Long Chen na makaramdam ng sama ng loob sa kanyang ama, ngunit palagi siyang mabangis na pinagagalitan ng kanyang ina sa tuwing naaalala niya iyon. Pagkatapos ng kanyang paggising ilang araw na ang nakalipas, sa wakas ay napagtanto ni Long Chen na may mali. Napakasimple niyang iniisip tungkol sa sitwasyon noon. Para tumanggi ang kanyang ama sa maraming pagpapatawag, natural na kailangan niyang magkaroon ng sarili niyang mga dahilan. Hindi ito maaaring dahil lamang sa labanan laban sa mga barbarian na tribo. Kung isa o dalawang beses lang siyang tumanggi, isa lang yon. Ngunit maraming beses na siyang tumanggi na sagutin ang kanyang panawagan, na naging sanhi ng pagkadismaya ng marami sa mga maharlika sa kabisera ng imperial kay Long Tianxiao. Mayroon ding mga tao na lihim na nagpakalat ng tsismis na siya ay nagbabalak ng isang paghihimagsik. Ngunit gaano man kalaki ang mga tsismis na ito na kumalat, walang tugon mula kay Long Tianxiao. 3 taon na ang nakalilipas, ang maharlikang pamilya ay tumigil sa pag-isyo ng anumang karagdagang panawagan sa kanya, ngunit mula noon, ang mga araw ng Long sambahayan ay naging mas masahol pa. Una, naputol ang stipend ng pamilya Long. Wala nang pumasok na kita, na agad silang napipilitan sa kahirapan. Pagkatapos, kahit na ang mga maharlikang tagapagmana ay nagsimulang aibuli si Long Chen. Gayon din, noong huling beses na binugbog si Long Chen, dinaya ng matandang manloloko na iyon ang pamilya Long ng napakaraming pera. Dahil doon, sa wakas ay napagtanto ni Long Chen na may nangyari. May isang taong dahan-daang pumipilit sa kanya at sa kanyang ina sa desperado na kalagayan. Malinaw na pinipilit si Long Tianxiao na sumuko, ngunit kung anong mga sekreto ang nasa likod nito, walang ideya si Long Chen. Ngunit ang sigurado siya ay mayroong kahit isang tao sa anino na nakikipagsabuatan laban sa kanyang ama. At tiyak na napakalakas niya. Hindi ko kayang harapin yun ngayon. Ang isang gutom na lobo ay maghahayag sa kalaunan ng kanyang mga pangil. Ang kailangan kong gawin ngayon ay dagdagan ang aking lakas. Matapos bigyan si Bao Er ng ilang simpleng tagubilin, agad na sinimulan ni Long Chen ang kanyang pag-iisa. Ang embryonic form ng Feng Fu Star ay na-condensed na, kaya ang sumunod ay simple. Ang kailangan lang niyang gawin ay patuloy na pakainin ito ng nakapagpapagaling na enerhiya. Ang Feng Fu Star sa ilalim ng paa ni Long Chen ay patuloy na sumisipsip ng nakapagpapagaling na enerhiya ng Feng Fu Pills at mabilis na lumalaki. Sa ilalim ng nakakabaliw na pagkonsumo ni Long Chen ng mga table tasks, ang orihinal na maliit na Feng Fu Star ay naging ilang beses na mas malaki sa loob ng 7 araw. Parang isang ganap na bagong espasyo ang nabubuo sa ilalim ng paa ni Long Chen. Matapos lumaki sa laki ng bunga ng longan, hindi na ito nagpatuloy sa paglaki. Sa ilalim ng patuloy na pagsipsip ng nakapagpapagaling na enerhiya, hindi mabilang na malabong mga linya ang nagsimulang lumitaw sa ibabaw ng Feng Fu Star. Ang mahinang linya ay nagsimulang dahan-daang umikot. Boom! Nang maabsorb ang huling middle grade na Feng Fu Pill, ang orihinal na ganap na tahimik na Feng Fu Star sa wakas ay nanginig at nagsimulang sumipsip ng espiritual na enerhiya sa labas ng mundo. Oo, sa wakas nagtagumpay ako. Umungol si Long Chen nang maramdaman niyang puno ng enerhiya ang kanyang buong katawan. Ngunit sa ngayon ito ay paunang tagumpay lamang. Ayon sa 9-star Hegemon Body Art, ang bawat bituin ay nangangailangan ng 9 na pagbabago upang maging perpekto. Ang aking Feng Fu Star ay kaka-rating lamang ng isang paunang kumpletong anyo, kaya kung ilalarawan ko ito bilang kung paano naglilinang ang mundo sa labas, maaaring hindi pa ito umabot sa unang heaven stage ng Qi condensation. Nagpakawala ng 3 suntok sa hangin. Ang dagandong ng hangin ay yumanig sa kanyang eardrums habang ang pader ay biglang yumanig at halos gumuho.
Nagawa niyang palayain ang gayong puwersa nang hindi gumagamit ng anumang espiritual na chi at umaasa lamang sa lakas ng kanyang pisikal na katawan. Hindi mapigilan ni Long Chen na mabaliw sa tuwa. Bagamat may mga pagkukulang, ang pangunahing isa ay kung gaano kabagal ang pagsasanay dito. Ang lakas ng 9-star Hegemon body art ay talagang kamangha-mangha. Sa unang heaven stage pa lang, ang kasalukuyang kanya ay mas malakas na kaysa noong dinurog niya ang hilingan ng bato sa isang kamao lamang. Hehe, kung magpapatuloy ako ng ganito, tiyak na mababawi ko ang aking mapapangasawa sa lalong madaling panahon, natatawang sabi ni Long Chen. Sa pag-iisip tungkol sa mukha ni Meng Qi, isang nag-aalab na pagnanasa ang lumiwanag sa loob niya. Next time I see that damn crap brother Xi, I'll bibig him up so badly na hindi niya malalaman mula sa ibaba. Biglang pumalakpak si Long Chen sa kanyang ulo, sa sobrang pagtutuon ng pansin sa kanyang pag-iisa, nakalimutan niya ngayon ang araw ng pagpasok sa Imperial College. Nang makitang nagsisimula ng lumiwanag ang araw, dali-dali siyang nagsuot ng bagong pares ng damit at nagmamadaling pumunta sa Imperial College. Matingkad ang ngiti niya sa buong paglalakbay. Masaya niyang nalaman na ang kanyang Feng Fu Star ay nakapag-imbak ng napakaraming espiritual na chi. Kapag nagpino siya ng mga table tasks sa hinaharap, hindi na niya kailangang mag-alala na hindi na sapat ang kanyang espiritual na chi. Noong huling beses na nakipag-away siya kay Li Hao, ginamit ni Long Chen ang Spirit of the Bull at nalaman niyang napakalakas nito. Natalo niya si Li Hao sa isang suntok lamang. Ngunit ang isang suntok na iyon ay naubos ang halos lahat ng kanyang espiritual na chi. Ngayon ay hindi na niya kailangang alalahanin pa yon. Nang maramdaman kung gaano karaming espiritual na chi ang nakaimbak sa kanyang Feng Fu Star. Tinansya niya na sapat na siya para gamitin ang Spirit of the Bull ng 12-dosenang beses. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng embryonic at inisyal na Feng Fu Star. Ang pinakamalaking epekto, gayunpaman, ay nasa pagtaas ng kanyang cultivation base. Ang kanyang pisikal na lakas ay tumaas din ng mabilis. Bagamat hindi niya ito nasubukan, tiyak na sapat na yon para takutin ang kanyang mga kaaway. Sa gitna ng kanyang pagdiriwang sa sarili, nakarating siya sa Imperial College. Muli siyang naging maayos habang naglalakad sa mga tarangkahan nito at nagmamadaling pumunta sa bulwagan ng literatura. Pagpasok pa lang niya, tumahimik na ang orihinal na maingay na literature hall. Ang pagkamatay ni Li Hao ay isang bagay na nahirapang tanggapin ng maraming tao. Lahat ng marangal na tagapagmana ay personal na umalis at nasaksihan ang nag-iisang dominanteng kamao ni Long Chen. Ang mga mararangal na tagapagmana na orihinal na kinutya kay Long Chen ngayon ay hindi maiwasang matakot. Haha, Kuya Long. Nagtawanan lahat si Fatio at ang iba at nagmamadaling lumapit sa kanya. Kuya Long, lalo kang gamwapo. Kuya Long, umupo ka. Kuya Long, uminom ka ng tsaa. Kuya Long, bibigyan kita ng back massage. Tumawa si Long Chen at pinagalitan. Hindi na kailangan ang lahat ng kalokohang ito. Ngunit kung maaari mo akong bigyan ng pagkain, iyon ay mabuti, hindi pa ako nakakain ng almusal. Panipi tuldok, nakahanap si Long Chen ng sulok na mauupuan. Si Fatuyo ay nagdala na ng mga pampalamig, at ang lahat ng iba pa ay ganap na naayos kay Long Chen. Siya ay talagang nagugutom sa sandaling ito, dahil sa mga nakaraang araw, siya ay karaniwang umiinom lamang ng mga pills hanggang sa punto na siya ay may sakit. Sa kanila ngayon, mabilis niyang nilamon ang mga pampalamig. Pagkatapos kumain ng ilang sandali, dumating din si Shifeng at kumaway sa kanya. Sa sandaling lumakad siya, inabot sa kanya ni Long Chen ang isang bote ng jade. Kunin mo ito, sa maikling panahon lamang, ikaw ang magiging unang nagsasaka ng blood condensation ng ating henerasyon. Hindi masyadong malakas ang boses ni Long Chen, ngunit malinaw na narinig ito ng mataba na si Yu at ng iba pa. Nagulat sila nang hindi nakapagsalita. Nagulat din si Shifeng at dali-daling binuksan ang bote ng jade. Isang napakakapal na pabango ng tableta ang bumungad sa sandaling buksan niya ito.
Isang bilog na tabletang panggamot ang makikita sa loob. Ano ito? Ngumiti si Long Chen at walang pakialam na sinabi, condensation pill. Maaaring hindi alam ng iba kung ano ang condensation pill, ngunit alam ng ikawalong heaven stage ng Qi condensation na si Shi Feng. Sa ikasyam na heaven stage Qi condensation cultivator, ang condensation pill ay isang ganap na kayamanan na pinangarap nilang lahat na makuha. Mayroon itong napakaraming enerhiya na maaaring magbigay daan sa isang tao sa tuktok ng Qi condensation na mabilis na makapasok sa blood condensation realm. Ang condensation pills ay lubhang mahalaga sa mga Qi condensation cultivator, ngunit walang anumang gamit para sa mga huling yugto ng cultivator. Napakahirap nitong pinuhin, napakataas ng rate ng pagkabigo, lalo na sa pinakamahalagang punto ng condensation ng tableta. Ito ay isang bangungot upang pinuhin para sa karamihan ng mga alchemist. Ang isang ordinaryong condensation pill ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000 gintong barya, at sa pangkalahatan ay wala sa merkado. Ang 1,000,000 ginto ay isang bagay na hinding-hindi makukuha ni Shi Feng. Long Chen, huwag kang mag-alala tungkol dito. Dahil ibinigay ko ito sa iyo, kunin mo. Hindi ako nag-atubiling kunin kung ano ang sayo, kaya huwag mo akong idamay ngayon. Ikinaway ni Long Chen ang kanyang kamay. Tumango si Shi Feng. Sa puntong ito, wala nang masasabi pa. Itinulak ang kanyang malakas na emosyon. Sinabi niya, sige, uubusin ko ito sa sandaling maabot ko ang ikasyam na heaven stage ng Qi condensation. Hindi na kailangang maghintay. Hindi mo ba nakikita ang mga linya sa ibabaw nito? Makukuha mo agad pag uwi mo. Mabilis kang aakyat sa blood condensation realm. Ngayon lang napansin ni Shi Feng na ang medicinal pill ay may malabong linya. Halos mapasigaw siya sa gulat, ito ay isang middle grade medicinal pill. Nangangahulugan yon na ang halaga ay dumami ng maraming beses. Bilisan mo at kunin mo. Sa ating mga kapatid, hindi na kailangang magsabi ng mga walang kwentang bagay, sabi ni Long Chen. Namula ang mga mata ni Shi Feng habang iniinom niya ang medicinal pill. Kung ikukumpara sa medicinal pill, ang pagkakaibigan ni Long Chen ay higit na nagpakilos sa kanya. Kuya Long, maaaring hindi alam ni Fatio at ng iba pa kung ano ang condensation pill, ngunit natural nilang alam na ang mga medicinal pill ay kayamanan. Nakatitig na sila ngayon kay Long Chen na parang mga gutom na lobo. Ang kanilang mga kagyat na sigaw ay nagdulot ng goosebumps sa buong Long Chen, at mabilis niya silang pinigilan, sinabing, huwag kang mag-alala, nasabi ko na nahaharapin ko ang iyong mga problema. Mahika, ang tunay na dahilan kung bakit hindi nakapagtanim ang mga taong ito ay dahil sa kakulangan ng kanilang mga spirit roots. Ito ay dahil dito na hindi nila naramdaman ang Qi. Maaaring walang solusyon ang iba, ngunit sino si Long Chen? Nagkaroon siya ng pagsasanib ng mga alaala ng Pill God. Kung hindi niya kayang hawakan ang isang bagay na kasing simple niyan, paano siya matatawag na Pill God? Ang bawat tao ay kumuha ng isang bote. Uminom ng 3 patak sa isang araw. Walang matapang na pagkain, walang alak, at walang sex. Makikita mo ang epekto sa loob ng 7 araw at dapat maramdaman ang Qi sa loob ng kalahating buwan. Kung gaano katagal bago makapasok sa Qi condensation, depende yon sa kung gaano kakahirap magtrabaho. Inabot ni Long Chen sa bawat isa sa kanila ang isang bote ng medicinal liquid na personal niyang ginawa. Ang panggamot na likido ay hindi masyadong mahalaga, at ito ay dapat na halos hindi magkaroon ng epekto sa mga spirit roots ng mga taong ito. Si Long Chen ay hindi isang Diyos, may limitasyon kung gaano kalaki ang magiging epekto. Hindi problema na hayaan silang makapasok sa Qi condensation, at hanggat hindi sila malas, dapat silang makapasok sa blood condensation realm. Gayunpaman, ang anumang mga pagsulong sa hinaharap na nakaraan ay imposible. Ngunit para kay Matabang Yu at sa iba pa, iyon ay isang bagay na hindi maisip na halaga. Lahat sila ay gutom na nakatitig sa mga bote, gustong uminom ngayon. Brother Long, kung ito ay talagang makapagpapaunlad sa atin,
hindi ba ito magdudulot ng problema sa iyo? Maaaring mataba si Fatty Yu, ngunit hindi maliit ang kanyang utak. Siya ang unang nakaalam ng problema. Kung talagang matutulungan sila ni Long Chen na itinuturing na basura, maaaring magkaroon ito ng negatibong epekto kay Long Chen. Kung ang ilang mga walang prinsipyong tao ay mapapansin, kung gayon ito ay magiging mahirap. Ang intensyon ni Fatty Yu ay tanungin kung dapat nilang tulungan si Long Chen na itago ang bagay na ito. Ngunit tumawa si Long Chen, hindi na kailangang mag-alala. Ang mga gamot na ito ay ginawa ni Grandmaster Yun Chi. Kung gusto nila, maaari nilang hanapin si Grandmaster Yun Chi. Grandmaster Yun Chi, nagulat silang lahat at magtatanong na sana kung nagbibiro siya ng may mga hakbang sa likuran nila. Paglingon nila, ilan sa kanila ang nataranta. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.